Grabe to, matinding labanan. VP Sara sinagot, Sen Tulfo mainit. Pagtalakay, koleksyon PTA nagwala na. Ayan, syempre, itong balitang ito ay nagbula kay Banat Kabayan TV. Ayan ha, syempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kabayan TV para makabisita po kayo sa channel niya at maging updated po kayo sa mga balita na kanyang ilalabas. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ang ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Natin ngayon, ito po, nagwala na naman po si Raffy Tulfo, Senator. Ayan, nagwala. Raffy Tulfo, dito po sa nagaganap po na plenary session ng Senado tungkol po dito sa budget, 2024 budget. Ang nakasalang po, syempre, yung paborito niyang DepEd. Bakit po mainit siya sa DepEd? Alam niyo na. Kinakailangan pa bang itanong yan? Sila po ang dalawa sa pinakamataas. Hindi ko po kayo ni-intriga, no? Pero facts po itong sinasabi ko. Si DepEd Secretary po at si Senator Raffy Tulfo ang dalawa sa pinakamataas, no? So far sa rating ng presidential election. Sino ba magsasabi niyan kundi hindi po ako nang intriga, totoo po 'yan, no? Totoo naman 'yun. Number 1 nga si Tulfo, di ba? Okay, kaya talagang tututukan natin 'yan. Anyway, sana tayo sa naganap na Senate hearing. Alam nyo, nakakatuwa po si Senator Tulfo. Hindi niya po makalimutan, no? Siguro bibihira po siya na nabubutata. Bihira po siya na merong tao na ano sa kanya, no? Yung may kakayahan na soplahin siya, no? Kasi paulit-ulit niya po rito sinasabi na ako po ay nagtatanong lang no nakaraang hearing. Tinatanong ko yung mga taga-DepEd, sabihan ba naman ako na gumawa ka ng batas, no? Ilang ulit niya po yun. Siguro kung mga 3 o 4 niyang sinabi yun. Alam mo na na hindi makamove on dun sa alam natin na yung ego, no? Yung ego niya, hindi pwede niya na kasing i-disregard yun, pero lagi niya sinasabi. Okay, pero maganda po to kasi una, nakikita na natin yung mga pagharap-harap, no? Ng mga future combatants sa 2028 election. Tatahulan naman yung mga aso sa amin. Ano kaya? Makahata kaya ang mga follower ni Tulfo na nagsasabing sila ay Sara Duterte ngayon? May mahata kaya sila? Ang sinasabi ko kagad, yung nagsasabing Duterte sila ngayon, magdeklara kayo na sa 2028 pag tumakbo si Sara Duterte, kay Sara Duterte kayo para vlogger lang po to, hindi po kasama syempre kayo naman, mga followers lang naman. Yung nagsasabing kasi meron pang nang-aasar sa atin, no, na ako pa yung baliktarin. Magdeklara po kayo ngayon na kayo po ay hindi magtutulpo at Sara Duterte. Dahil ngayon pala nagdedeklara ako na Sara Duterte ko. Talagang nakikita kasi natin, no, na etong dalawang to, si Sara Duterte at si Raffy Tulfo, talagang parang sila lang talaga yung maghaharap eh. Pero para sa akin, hindi pa natin sure kung talagang tatakbo to si Senator Raffy Tulfo. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Tatakbo ba si Senator Raffy Tulfo ng presidente sa 2028? Diba? Pwera na lang kung meron talagang mag-uudyok sa kanya o magtutulak na sabihin sa kanya, parang malakas ka sa survey, humahabol ka kay Sara Duterte, di ikaw na lang ipanlaban. Pwera na lang siguro kung may ganun. Depende sa kanya kung mag-i-independent. Kasi si VP Sara baka mag-independent. Parang ano. Kasi kahit mag-independent to si VP Sara, malakas to. Pero hindi pa rin natin alam kung si VP Sara ay tatakbo din. Pero siguro sa nangyayari ngayon, na talagang pagpuwersa kay VP Sara, hindi na yung puwersa na na parang tumakbo ka para sa aming lahat. Tumakbo ka, susuportahan ka namin. Gusto ka naming maging presidente. Pagpalagay natin, nandoon na yung inspirasyon na ganun kay VP Sara, kaya gusto niyang tumakbo. Kaya tumakbo din siya bilang vice president. Ang hindi maganda diyan kapag nagkaroon pa siya ng isang inspirasyon. Alam niyo kung ano yun? Yung mga tao na pilit sila hinihila o nilulugmok pababa. Yun. Baka mamaya isa din yun sa maging dahilan kung bakit
si BP Sara ay humakbang papunta sa pagiging presidente. Diba? Yun ang tactics na hindi nila alam eh. Diba? Ang tao pa naman kasi, diba? Ang tao hanggat inaapi mo, mas lalong tumitibay yan, lumalakas. At ang tao kapag inaapi mo, natututong lumaban yan. Yun yung gusto nila kasing mangyari. No? Ngayon, kapag binigay ni BP Sara sa 2028 yan, ay paano na kayo? Ganun yan. Nakikita nyo sa survey, halos silang dalawa lang ni Tulfo ang naglalaban. Kaya ang mangyayari niyan, baka mamaya may kumausap kay Tulfo na ikaw na lang maging manok namin. Di ba? Total, kayong dalawa lang naman ni Sara Duterte, ni BP Sara ang naglalaban. O, yun nga lang, kung sasakay si Senator Rapi sa ganun. O. Tsaka, hindi pa naman natin, hindi pa naman natin pwedeng sandalan yung survey. Dahil ilan-ilang tao lang naman na nakakausap dyan. Iba talaga yung 2028 election dahil dun talaga maglalabasan yung mga boto kung sino-sino talaga ang makasara Duterte at makarapi Tulfo. Para alam-alam lang natin, no? Walang wala nang lituhan. Wala na tayong lituhan. Okay? Okay, punta na po tayo. Hindi, yung mga vlogger po yung sinasabi ko kasi syempre makakahatak po yan balang araw. Ay, kinikwid daw lang natin. Punta na po tayo dito sa paano po actually ginawa niyang tuntungan yon, no? Ang sabi ni Tulfo ganito. Ito po sa pagkakaalala ko lang ha. Siyempre hindi natin maalala. Gustuin ko man tagalan yung isusulat ko pa yung hindi kaya ng oras. Sayang yung topic. Okay. Dito po yung galit ni hindi ko alam kung galit ba si Rapi Tulfo o natural niya na yon. Pero yung mga actuations niya, talagang parang galit siya. No? Ang sinasabi niya, nung nakaraang hearing, ay nasabihan siya na gumawa ng batas. No? Na tungkol nga sa pagbawal yung pangongolekta ng PTA. Hindi niya makalimutan yun. Pero, ginawa niyang tuntungan yun. At ako ngayon ay nag-research. At meron na palang batas na pinagbabawal. Pinagbabawal yung pangongolekta. O, di basa-basa. Inuunawa ko rin kasi syempre para mo po tirahin yung isang tao, para mo po sang-ayunan o tirahin, kinakailangan unawain mo kung ano yung sinasabi, no? Inuunawa ko si Tulfo, ang sinasabi dun, tapos ni-review pa nila, nag-break pa para ma-review din ng chairman ay yung sponsor si Pia Cayetano, no? So ayon sa pagsusuri naman ni Cayetano, hindi naman yung DepEd order na voluntary yung contribution ng mga magulang ay hindi naman nakakontra doon sa batas na sinasabi ni Senator Tulfo. Kasi ang sinasabi doon sa batas ni Senator Tulfo, walang kokolektahin sa bata. Di ba? Sabi naman ni Senator Pia sa pagkakaunawa niya bilang isang attorney po yan. Walang kokolektahin sa mga bata. Dito naman sa DepEd, ang collection naman ay sa mga PTA. Okay, pero ako may take po akong sarili dyan. Pinapakita ko lang po sa inyo yung labanan. Ang ini-insist ni Rafi Tulfo ay eto, no? Hindi na kinakailangan gumawa pa ng batas dahil meron ng palang batas dati noon pa. So nagtatalo sila ngayon. Malinaw ba yung... Ako ganito no? Kayo po mga senador, baka nakalimutan nyo, hindi po kayo Supreme Court. Yung Supreme Court po, ini-interpret lang nila yung batas. May dalawang pananaw na ng batas Yung isa nagsasabi na hindi nakakontra. Tandaan po nyo, voluntary po yung PTA collection. Yes. No? Wala pong inuobliga. Ang pinapoint out kasi ni Tulfo, may punto rin naman yung mama. Dahil dyan sa collection na yan, napapahiya pa yung mga bata. Katunayan, nagdala siya ng sangkatutak, ang kapal ng mga pangalan ng mga nagrereklamo sa kanya. Ayan, mamaya puntuhan po natin yan. Nagrereklamo sa kanya. Unahin natin. Yung mga nagrereklamong yan, yun yung ayaw magbigay. Hindi, ganito yan. Sige, bigyan na natin ng dahilan. Yung pagpalagay natin, hindi talaga kayang magbigay. No? Hindi naman siguro puwersahan yan. Yan ay kusang loob mong contribution para sa anak mo. No, malaya kayong magbigay kung gusto niyo magbigay. Kung may kaya-kaya kayo sa buhay, magbigay kayo. Pero kung wala talaga as in ayaw,
No, dahil kapos kami, ganito, ang hirap. Mauunawaan naman yun. Puwera na lang kung dun sa humihingi ng ganyan, ambagan, ganito, is yung pinipuwersa kayo, yun ang mali. May karapatan kayo magsalita. Pero kung hindi naman kayo pinipuwersa, wala. Pwede naman kahit mag-ambagan. So baka mamaya nahihiya kayo, naisipin nyo, ako wala akong binigay, ibang mga magulang nagbigay ng ambag sa ventilador. Baka yung anak ko hindi pag-ventilador rin. Siguro naman hindi naman ganun kasama ang teacher tsaka yung mga nagbibigay ng mga magulang. At saka kung nauunawaan ka naman ng mga magulang, di ba? Kaya yung ambaga na yan sa kusang loob is pwede naman yun. Kasi para sa mga anak nyo naman yun eh. Para sa mga estudyante yun. Sa ikagiginawa nila yun. Hindi lang naman sa ikagiginawa ng teacher yun. Kung magkaroon ng classroom ng 4 o 10 ventilador na nakatutok naman sa mga bata, is okay lang naman yun. Ang masama, lahat ng ventilador nakatutok sa teacher, wala sa bata. Yun ang masama. 'Di ba? Ginagawa naman yung PTA na yan kung may pangangailangan sa classroom, ganito. Hindi lang sa ventilador. May mga bibiling ganito. Tulungan nyo naman ako, ganito, ganyan. Pagandahin yung classroom. 'Di ba? Malaki din tulong yun. Pero sa mga ventilador, nandito nga tayo nakatapik is kailangan ng mga estudyante natin. Lalo na mayroong klase ng May, April, March na dapat bakasyon. 'Di ba? Mali din yung pagkakalagay ng yung pasukan March, April, May. No, pagbalagay natin April, May. Mali yan eh. Kumbaga tag-init yan. No? Lahat ng mga tao is hirap lumabas ng tag-init. Mas marami pang ang hindi lumalabas ng tag-init kaysa tag-ulan. Yung iba pabor sila na lumalabas ng tag-ulan kasi magdala ka lang naman ng payong. 'Di ba? Okay lang. Hindi ka na mababasa, mag-jacket ka. 'Di ba? At saka pabor sa mga estudyante 'yon na malamig, presko. Kaso nga lang yung ibang eskwelahan is binabaha. No, yun dapat ang ayusin ng gobyerno din. Yung mga binabang eskwelahan dapat taasan. Pero para sa akin mali yung kalakaran na magkaroon ng pasukan ng April, May. 'Di ba? Kawawa yung mga batang pumapasok, lalo na yung mga sumusundong magulang. Yung mga naghahatid. Paano kung may high blood 'yun? 'Di ba? Sa init ng araw. Di nahimatay 'yun dun. 'Di ba? At saka yung mga estudyante nasa loob ng classroom. Yung gantong kinokontra pa yung mga ventilador sa classroom, yung mga pag-ambag-ambag. Yung mga bata, init na init sa classroom. Nagpapaypay, makikita nyo. 'Di ba? Ang hirap Ganon, bakit hindi nyo ayusin na ganon na lang ang gawin? Ibalik sa dati, na June. 'Di ba? June, July ang simula ng pasukan, tapos bakasyon ay April, May. 'Di ba? Dapat ganon Ibalik nyo na lang sa dati. Yun dapat sinusulong nyo. Pero ang alam ko na chichismis ata is ibabalik na sa dati. Maganda kung ganun. Isa lang po topic natin, yun lang pong sa depth. Ito lang po, no? Okay. So, may iba kayong interpretasyon senador kayo. Ako, ang question ko lang sa inyo, bakit hindi kayo gumawa ng batas nga para malinaw na? Kasi sinasabi ni Pia Cayetano, nakabatay sa batas yung DepEd order. Sinasabi ni Tulfo, hindi raw. Di linaw nyo na, bawal mangolekta kahit voluntary yung PTA. Di ba? Yun yung point ni Sara Duterte naman. Yun naman pala. Ayaw nyo palang mangolekta ng voluntary yung PTA kasi voluntary po yan Ako po, sa akin po, wala po masamang voluntary. Voluntary nga Ang dami-daming, di ba volunteer work? Di patanggal na rin natin yung angat buhay. Ako, masaya ako. Voluntary yan Nangungulekta sila ng voluntary. Yung ideya po ng voluntary, parang nakakontra po sa compulsory. Ako kasi, may ideya po ako sa DepEd hindi po ako nalilate dyan sa mga usapin ng DepEd. Lagi akong nakatutok dyan sa DepEd. More or less, may alam ako sa nagaganap sa DepEd. Bawal talaga. Alam niyo po ba, bawal mangolekta ang teacher? Oo, bawal na, bawal. Hindi po nangungulekta ang teacher, kaya po sa DepEd, ang nangungulekta po ron, PTA. Ang nagbabayad po, PTA din. Mga magulang po ang nagbabayad. Tama, yung mga magulang, hindi na, tinatanggalan na nga yung mga teacher ng ganun
So, nasa magulang na kung talagang sila ay magkukusang loob na magbigay. Kasi alam nyo kung private school ka talaga, nasanay ka, di ba? Kung laking private ka no? Hindi ka naman nakaramdam ng public, is madali lang magsalita ng ganyan. Hindi mo mauunawaan kung ano ang nagiging sitwasyon ng mga estudyante sa public. Sa public, alam natin, mainit ang panahon ngayon. May pasukan pa rin ng April, May na dapat talaga mawala na yan. Yan ang dapat na bakasyon ng mga estudyante. Di ba? Mas marami tayong nakakusap ng estudyante, mas pinipili pa nila na pumasok na lang kami kahit tag-ulan. Kaysa tag-araw. Kawawa yung mga naiinitang estudyante kung sana ba pagpasok ng classroom nila, yung mga public school, aircon sana kaso hindi. Presko silang aalis sa bahay nila, bagong ligo. Pagdating, pawis na pawis. Hindi pawis na pawis sa kakatakbo. Pagpalagay kasama na doon. Pero, mas malaki pa rin yung pawis na pawis sila dahil sa init na sa classroom. Dahil nagtitiis sila sa 1, 2 ventilador. Bakit hindi anuhin ng DepEd dyan? Sa tingin nyo ba, lahat ng mga eskwelahan dito sa buong Pilipinas masusuportahan ng DepEd? Hindi. Kung para masuportahan ng DepEd, dapat tagdagdagan ang pondo ng DepEd. Di ba? Kung mismong DepEd ang magdadagdag ng ventilador sa mga classroom para wala nang maningil. Di ba? Ngayon, kung may pera-pera naman po kayo, di kayo na lang magpalagay o bumili ng electric fan para sa lahat ng school, ng public school dito sa Pilipinas. Di ba? Kasi hindi nyo mararamdaman yan kung private po kayo Kung kayo po yung anak nyo is mag-aaral sa public, masasabi nyo kaya yan? Sa tingin mo, masasabi nyo kaya yung salitang yan? Na dapat tanggalin na yung mga ambag, yung mga ganyan-ganyan sa PTA na yan. Dapat tanggalin na yan. Yung mga ventilador na yan. Dapat sagutin ng DepEd yan. Makakapagsalita kaya kayo kapag ang anak nyo nag-aaral sa public? At makita nyo sila ngayon. Diba? Yung sitwasyon nila. Baka mamaya magpadala na kayo ng aircon sa isang buong eskwelahan na yun pag nalaman nyo. Bawal po yun ng mangolekta. Ang dami raw kinolektahan, sabi ni Rapi Tulfo. Pag pinilit mo po yung voluntary, halimbawa may pinilit, teacher mali. O principal na namilit, mali yun. pwede po siya matanggal sa pwesto. Oo, mali yun. Mamaya Dapat po yung tanggalan sa pwesto, voluntary. dito po muna tayo, no? Sa legality. Yan ang hirap kung meron na siyang hint na ganon, itukoy niya na kung sino. Kumbaga, yan ang tayo Lahat nadadamay Kaya kailangan, ano mo na, kung anong school yun, sino ba yun, di ba? Para alam na. Ang pagkakaalam ko po, meron din naman nakalagay, binasa po si Senator Pia, na may batas din po tungkol sa PTA. Ang pagtatalo na nila, pagtatalo po nila ni Senator Pia, yun bang batas na sinasabi niya, may nakalagay doon na pwedeng mangolekta. Ang sinasabi ni Pia, kung hindi sinabi na bawal, pwede. Kung hindi sinabi bawal, pwede. Kasi nakalagay lang doon. Kaya tinayo yung PTA para makatulong sa school. Oo. Wag naman tayo wag naman po tayo para makatulong sa school. Yung lawakan po natin. Yung eskwelahan po ba, gusto niya, ano po sa tingin nyo ang ibig sabihin ng pagtulong sa school? Kunwari po ako principal. 'Di ba? Ialaw ko ba yung PTA pupunta ron sa eskwelahan ko araw-araw para magwalis, para may gawin? Makakagulo lang po 'yun. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi po kinakailangan ng mga magulang yung para tumulong sila sa eskwelahan, yung araw-araw silang magre-repair, araw-araw sila. 'Di ba? Kaya nga po may brigada eskwela Ito po, umattend sila ng meeting. Hindi po literal na sinabi na yung pagtulong, hindi po pwedeng makatulong ka. Halimbawa, mga magulang mo nagtatrabaho pareho, gustong tumulong sa eskwelahan, magbigay ng donasyon, bawal po. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV at ang boses na yon kay Sir Badong Oratoles. Tama naman yun, no? Kung yung mga magulang mo magbibigay ng kusang loob na donasyon nila sa school kasi mga busy sila. Diba, para naman kasi sa anak lahat yun Hindi naman nagbibigay ng donasyon ng mga magulang para sa teacher. Grabe. Grabe kasi mag-isip si Senator talaga. Ay nako. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.